So ayun mga kaminyos, magandang araw ulit. So for today's vlog, magte-test ride tayo ng Suzuki Vorgman Street, ano? So testing natin siya kung gaano ba siya kaganda i-test ride, ano? And testing natin kung gaano ba kaganda yung maiksi ang gulong, ano? Kung maganda ba talaga ang maliit ang gulong, no? So let's go. So ayun mga kaminyos, nakasakay na tayo dito sa Bergman o Borgman. So yun, check. So yun mga kaminyos, let's try it. So, first impression ng mga kaminyons. Wow, upuan. Sa upuan niya mga kaminyons ay napakaganda. Hindi matigas, hindi malambot. And ayun, sarap. Hindi siya masakit sa puwet, ano, kasi merong mga upuan na una sakay mo pa lang madulas. Ito hindi. Kasi yung upuan niya medyo may parang gaspang siya na kumakabit sa tela ng pantalon mo o ng jogger mo, ano. So ayun mga kaminyons, ayun. So yung suspension naman niya, ayun, medyo matigas ba kasi for break-in pa yan, ano. So pagka tumagal-tagal mag-aano pa naman to, ito, lalambot pa yan, ano. So sa torque naman mga kaminyos, yung torque niya, ang torque niya po ay napaka-smooth ng torque, ano. Konting piga mo lang, konting piga mo lang, talagang andun yung power niya, no. Ayan. Kaya pala maliit yung gulong niya sa ulihan dahil sa torque niya, ano. At saka yung arangkada niya. Ayan. Ganda. Kaya pala. Tapos ang dali niyang iliko, ano. Tapos napaka komportable niya dahil una sa upuan malambot. Wow. Pakagandang gamitin mga kaminyos. Pakaganda ng torque. Wow. Sir, pwede doon? Nagre-review lang ako. Doon lang? Dito na, dito ano. So napakaganda ng motor nito, yung power niya, ano. Konting piga mo lang ng silinyador mo, doon yung power, oh. Iba. Tapos ano, walang vibrate, ano, kasi kapag yung iba ma-vibrate, di ba? Wow, grabe. Konting piga mo lang pero tapos 60 agad. Iba yung power ni Borgman. Iba. So may advantage din naman pala yung maliit ang gulong, ano. May advantage at saka may disadvantage, ano. Yan. Wow! Grabe! So kung tatanungin nyo ba ako kung sulit ang 76,000 dito sa motor na to, so sulit na sulit po, ano. Dahil sa torque pa lang, napaka-aggressive na ang torque niya, ano? Napakaganda. Tapos yung suspension nga, tapos ang sarap i-maneho, ano. So ayun lang, medyo matagtag lang siya pagdating sa
lubak ng konti, ano. So 125cc siya, pero yung power niya grabe. Iba talaga si Suzuki pagdating sa power, ano. Napakalupit. Tapos napaka-komportable. Kasi nakaunat yung paa mo. Unat na unat. Ako 5'7" ako eh. 5'6" and a half. So unat na unat yung paa ko. So kamusta nga ba yung malitang gulong, no? So advantage na talaga yung anliksi. Grabe anliksi. Shit. Para kang Pino 200cc ah. Ayun, sa preno naman niya, biglang preno, gawin natin biglang preno, no? Wow. Oh, hindi ka sisemplang. Oh. Kasi yung ibang mga scooter, kapag nabigla mo ng piga, no? Nakabigla mo siya ng piga, eh sisemplang ka. Ito hindi, no? Napakaganda naman niya. So ayan na kami, mga kami yung si Suzuki Workman, ano? So kung nakikita nyo po, yan. Napakaganda. So sulit na sulit ito sa presyong 76. Ay 76 ba o 79? So basta nag-range siya ng ganun, ano? So sulit na sulit po siya for beginner rider, for para sa mga naghahanap buhay, ano? So sulit na sulit po siya, mga kaminions, ano? Yan. So yung yung pipe niya, ang ganda rin ng pipe niya, no? Kasi natatabunan yung liit ng gulong niya sa laki ng pipe niya. So natatabunan. Kaya napakaganda nito. Sulit sa upuan pa lang, no? Upuan pa lang niya, panalo ka na eh. So alam nyo kung medyo mataas to, kung 5'3" kayo, no? Kasi ang lapad ng upuan. Ang lapad ng upuan, laki yung sakop ng hita mo, malaki ang buka. So, ayun, magtitipto ka talaga, no? So, pero kung hindi ganun kalaki yung upuan niya, hindi ganun kalapad, maabot mo, no? So, kagandahan naman ng malapad na upuan, eh, salong-salo yung puwet mo, napakasarap nito sa long drive. Biyahe ka ng Tarlac, Manila Bago, Manila Bicol, ano? So mukhang hindi ka mapapagod. Tsaka napaka-relax, ano? Hindi ka magkakambyo, hindi ka akit baba ng paa. Yan, yun ang kagandahan dito sa scooter pala, no? So for me, walang issue sa gulong na maliit, ano? Kasi mas maliit ang gulong, mas ma-aggressive, mas maliksi. So ayun lang, kung gusto nyo magpapalit, may aftermarket naman, pwede yan. So pero ako, okay na ako dito sa ganitong laki ng gulong. And daan naman natin sa tag. So ayan, daan natin sa tag-tag, ano? Daan natin sa tag-tag. Daan natin dito sa lubak, no? So pag dinaan ba sa lubak, matagtag ba ang malitang gulong? So dahil sanay ako sa malaki ang gulong, may pagkakaiba talaga, no? Mas matagtag kapag mas malitang gulong, no? Pero sa liksi, mas maliksi ang mas malitang gulong, no? So ayun lang mga kaminions. And sana nasiyahan kayo. And salamat sa experience na to. Ayan. Maraming salamat kay sir sa pa-experience sa madrive natin to, no? And sarap, napaka-smooth ng makina. Kunting piga mo lang ng torque niya ay sumisibat siya, no? So ayun. Thank you very much mga ma'am and sir. Thank you very much din sa may-ari ng motor, no? And ayan, ito na ulit yung motor natin.
And sulit na sulit talaga si Suzuki Bergman. Ano. So, ayun. Goodbye. Bye-bye. And see you sa mga next vlog natin. And eto pala yung kanyang kill switch din. Ayan.